Alas 4:49 na po ng umaga. Good morning, Rina. Good morning, June. Isang masayang umaga para dun sa ating mga drivers ngayon. May rollback eh. Oo, tama. Mga 70 centavos 70 sa centavos gasolina. sa gas. Tapos 10 cents dun sa diesel 10 centavos. So, totoo pala yung sinasabi nila sa sa narinig ko sa Wish FM yung commercial. I feel better. I feel younger. I feel noni. You feel noni. Oo, parang hindi siya mas aksesing mura eh. Oo. Di ba nung last time na-guess nga namin yun ni Monica, tapos na-try din ni Monica yun. Tapos sa sugat yung sugat ko gumaling. Okay Pinatakan ko lang. Pinatakan niya lang yung Tuwing umaga kasi bago umalis, yun, iniinom ko, walang laman ng sikmura. Ako wala agad sugat. Parang malakas ka, no? Ito naman, susubukan natin. Magandang umaga mga sangbahay. Araw po ng Martes, 20 ng Hunyo 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. At ako naman si Rina Villamor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. Pinagkuna ng mahigit 200 armas na na-recover ng tropa ng pamahalaan sa mga dating kuta ng Mounted Terror Group sa Marawi City. Inaalam na ng militar. Maker at malapit umanong tauhan ni Abu Sayyaf leader Isnilon Hapilon na naaresto sa Zamboanga City, sinampahan na ng kaso. Militar nangangambang maapektuhan ang operasyon kontra sa mga galamay ng Maute Group kung agad babawiin ang martial law sa Mindanao bago matapos ang 60 araw. Opensiba laban sa mga miyembro ng komunistang grupo, sinuspindi ng pamahalaan kasunod ng pagsuporta nito kontra sa mga local terrorist group. Paglilitis sa mga kasong may kinalaman sa grupong Maute nais pabilisin ni Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. At isang araw, ikatlong yugto special screening sa Vancouver, Canada, dinayo ng mga Pilipino at maging ng mga banyaga mula sa iba't ibang panig ng North America. Una po sa ating mga balita, mahigit 200 armas na ang nare-recover ng tropa ng pamahalaan mula sa mga miyembro ng Maute Terror Group sa halos isang buwang bakbakan sa Marawi City. Sa ngayon ay inaalam na ng militar kung saan nagmula ang mga ito na nakuha sa mga dating kuta ng teroristang grupo. Ito ang hataw na balita ni Rica Adrada. Iniimbestigahan na ng Armed Forces of the Philippines kung saan nanggaling ang mga armas na nakuha ng mga sundalo sa mga gusaling pinagpugaran ng mga bandido sa Marawi City. Ayon sa AFP, ang dami ng mga armas na kanilang natagpuan ay indikasyon na pinaghandaang mabuti ang pag-atake. May ilang individual o grupo din nila ang maaaring tumulong sa pagpapasok nito sa syudad kung kaya't hindi napansin ng mga residente. Sa panayam ng programang Get It Straight with Daniel Razon kahapon, sinabi ni AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla Jr. na marami ang pinanggalingan ng mga armas. Ngunit karaniwan ay mula pa sa mga dating bakbakan tulad ng sagupaan sa Mamasapano, Maguindanao. So kung may mga sundalo tayong na-overrun, mga kampong napuntahan o mga nakuha nila, gano'n. Nakuha nila, naiipon po yan. Ang iba rin po dyan ay galing sa black market. At tulad ng mga ibang high-power firearms, mayroon doon indikasyon na iba doon ay galing ng Mamasapano na nakuha. Samantala, sa halos isang buwan na bakbakan sa Marawi City ay umakyat na sa 60 ang nalalaga sa hanay ng tropa ng pamahalaan. Umabot naman sa 257 ang bilang ng mga teroristang nasasawi at 150 pa lamang dito ang narecover na ang mga bangkay. Ngunit nanindigan ng general na patuloy nilang sinisikap matapos ito sa itinakdang 60 araw. Inihayag din ni Padilla na nagbigay na sila ng rekomendasyon upang tuluyan ng matuldukan ang kaguluhan. Ang ating pong minumungkahi at ipinipilit na sanang gawin ng ating pamahalaan at may mga programa na nakaumang para gawin ito ay isang holistic na approach. Una, gagawin ng military at pulis ang kanilang karapat-dapat na aksyon na pagbigyan na tayo ngayon at gagawin na natin ang pagsira sa mga network, mga connection, maaaring simulain ito. Pangalawa, kinakailangan din mag-participate ang buong gobyerno, lahat ng ahensya. Ipinagmalaki rin ng general ang ilan sa mga benepisyo ng pagdedeklara ng batas militar sa buong Mindanao sa kabila ng matinding pagbatikos dito. Mas napapabilis ang pagtugon natin sa mga banta dahil may martial law tayo, dahil hindi na natin kailangan pumila para kumuha ng arrest warrant or search warrant. Para sa Get It Straight with Daniel Razon, Rica Adrada, humahataw sa balita.
11 kilo ng hinihinalang shabu ang nasabat ng mga tauhan ng Joint Task Force Marawi. Nakuha sa clearing operation noong linggo ang tinatayang nasa 1 hanggang mahigit 200 milyong pisong halaga ng droga. Kasamang na-recover ang 4 na high-powered firearms sa isang 2 palapag na bahay na umunoy dating pinagkukutaan ng mga miyembro ng Maute Group. Una nang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na pinopondohan ng drug money ang terrorism activities sa Mindanao. One significant development from Joint Task Force Marawi AOR was the discovery of 11 kilos of high-grade or first-grade shabu. Naniniwala naman ang Armed Forces of the Philippines na makaapekto sa ginagawang hakbang ng pamahalaan para sugpuin ang terorismo sa bansa kung agad na babawiin ang idineklarang martial law sa Mindanao. Ito ang hataw na balita ni Victor Cozare. Sa panayam ng programang Get It Straight with Daniel Razon sa tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, sinabi nito na sinisikap ng puwersa ng pamahalaan na tapusin ang krisis sa Marawi City bago magwakas ang 60-day period ng martial law na magtatapos sa 2 linggo ng Hulyo. Pero ayon sa AFP, mahihirapan silang sugpuin ang terorismo sa Mindanao sakalit bawiin ang martial law sa nagpapatuloy na pagdinig nito sa Korte Suprema. Pero yung pagsira dun sa network na sumusuporta sa loob o yung pinagsimulan nito, dyan po ang pinakamalaking impact. Kasi yung pag-aresto, paghuli, pagkuha, paghahanap. Ayon kay General Restituto Padilla Jr., nakatulong ang martial law upang mapabilis ang pag-aresto sa ilang mga sospek dahil hindi na kailangang pumila pa sa korte upang kumuha ng arrest warrant o search warrant. Iginit rin ng militar na may rebellion at invasion sa katimugang bahagi ng bansa kaya may basehan ang martial law declaration na taliwas sa paniniwala ng mga tumutuligsa dito. Kailangan po ba na yung gumagawa noon ay bahagi ng gobyerno? Like halimbawa ay local government na... Hindi ho necessary. Maski sino po na Juan de la Cruz dyan, basta nag-attempt siya na kumubkob ng isang lugar. Dahil may armas siya, may kakayahan siya. At patayin niya yung mga kumukontra sa kanya dyan upang magpahiwatig na kontrolado niya ito. Yun na po isang akto na po ng rebellion. So, basta lumabag po siya sa nakatalagang pamahalaan. So there's rebellion in Marawi? There is rebellion ongoing and it is a rebellion that is continuing. Samantala, tiniyak naman ng militar na nasa Marawi City pa rin si Isnilon Hapilon at hindi nila papayagang makalabas pa ang itinuturing na leader ng ISIS sa Pilipinas. Ako si Victor Cosare, humahataw sa balita. Hiniling ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema na hayaan ng Pangulo na maproteksyonan ang publiko sa pamamagitan ng batas militar. Samantala, patuloy namang iginigiit ng mga petitioners na walang sapat na basehan ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Ito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Itinuturing ng submitted for decision ang mga petisyon kontra martial law matapos mag-high ng kani-kanyang memorandum sa Korte Suprema ang Solicitor General at ang mga petitioner. Sa kanyang panghuling argumento, hiniling ni Solicitor General Jose Calida na pagtibayin ng SC ang deklarasyon ng martial law at hayaan ng Pangulo na proteksyonan ang publiko. Ayon kay Calida, halos 1 buwan nang nakukubkob ng Maute Group ang Marawi City. Sapat na niya itong basehan ang layo ng Maute ay hindi lamang maghasik ng kaguluhan kundi magtatag na ng kanilang baluarte sa Mindanao. Apektado anya nito ang seguridad ng buong rehiyon kaya tama lang na magdeklara ng martial law doon. Muli namang iginiit ng mga petitioner na walang sapat na basehan upang isailalim sa batas militar ang buong Mindanao. Ayon kay Congressman Ed Silagman, kinokondena nila ang pag-atake ng Maute Group at mga kaalyado nito pero hindi anya kailangang magdeklara ng martial law upang sugpuin ang mga terorista dahil wala namang rebelyon o pananakop sa Marawi. Para naman sa NUPL, kung papayagan ang argumento ng pamahalaan, maaari nang magdeklara ng martial law saan mang panig ng Pilipinas. Kailangan namang maglabas ng desisyon ang Korte Suprema sa mga petisyon hanggang sa 5 ng Hulyo. Mula sa lungsod ng Maynila, ako si Roderick Mendoza, humahataw sa balita. Pinawi ng Malacanang ang pangamba ng ilang grupo na lalaganap ang pag-abuso sa karapatang pantao dahil sa martial law na idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang hataw na balita ni Rosalie Cos.
Binigyang diin ng Malacanang ang naging pahayag ng Commission on Human Rights kamakailan na walang anumang paglabag sa karapatang pantao na naiulat sa opisina nito sa ilalim ng batas militar na idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Mindanao. It does not include at all references any human rights abuse. For example, I think we need to take note of the fact that CHR just came out with a statement that they have been no human rights abuses. So I think we should take that in context. Naniniwala rin ang Armed Forces of the Philippines na ang pagdedeklara ng martial law ng punong ekotibo ay upang resolbahin ang matinding suliranin ng kaguluhan sa Mindanao, partikular na sa Marawi City, at hindi upang maging tahasan ng pag-abuso sa karapatang pantao. Definitely, the President will not be referring to abuses. He may refer to the breadth and the depth of how to impose it, but I guess it's not because of the abuses. Nabanggit din ng militar na malaki ang tulong ng martial law upang mas mapabilis ang paggapi sa banta sa seguridad at kaligtasan ng publiko. Dahil kung wala ito, mas magiging mabagal ang pagtugon ng militar hinggil dito. The fight becomes increasingly hard because you cannot effect certain moves that will facilitate the taking care of some threats that are looming somewhere. So you need to line up for a search warrant, you need to get an arrest order. Mula sa Malacanang, ako si Rosa Licoz, humahataw sa balita. Sinampahan na ng kaso ang bomb maker at umano'y close aid ni Abu Sayyaf leader Isnilon Hapilon na naaresto sa Zamboanga City. Ito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadil. Nasa kustodiya na ng Zamboanga City Police Office si Hamsi Amahad Marani na umano'y miyembro ng Abu Sayyaf, isang bomb maker at itinuturong close aid ni Isnilon Hapilon. Kahapon ng hapon ay formal nang sinampahan si Marani ng kasong paglabag sa Republic Act 9516 o Illegal Possession of Firearms and Explosives. Ito ay matapos makuha rito ang ilang component sa paggawa ng bomba. Naaresto si Marani noong Sabado sa isinagawang joint military at police operation sa Sitio Niyog-Niyog, Barangay Muti sa Zamboanga City. Mariin namang itinanggi ng sospek na miyembro siya ng Abu Sayyaf Group. Kilala mo si Hapilon? Hindi mo. Ano sabi sa'yo nila na close in security escort ka? Yun na nga ma'am, siyang sinabi ng mga pulis ma'am. Kasi forces daw ko ni Isnilon. Sabi ko wala akong alam dyan. Yun lang ang sinasabi ko sa kanila. Bomb expert ka daw eh. Oo, yun nga ma'am. Yun nga sir yung sinabi nila sa akin. Tapos wala silang makuha ebidensya sa akin. Nanindigan naman ang Joint Task Force Zamboanga na may sapat na basihan ang mga otoridad kaya nila hinuli si Marani. These were previous data na meron tayong mga hawak na data ito at based from the data na hawak natin, talagang kasama ito ni Isnilon doon sa kanyang grupo. Sa ngayon ay mahigpit ang seguridad na ipinatutupad sa selda kung saan ito nakakulong dahil sa pagiging high-risk detainee nito. Tiniyak din ng mga otoridad na ginagawa nila ang lahat para bantayan ang lahat ng entry points sa Zamboanga Peninsula upang maiwasan ang spillover sa rehiyon ng kaguluhan sa Marawi. Kasama ang Zamboanga News Team, ako si Mirasol Abogadil, humahataw sa balita. Nais ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno na pabilisin ang gagawing paglilitis sa mga miyembro ng Maute Group na kinasuhan ng rebelyon dahil sa pag-atake sa Marawi City. Ito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Nakipagpulong kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno si Justice Secretary Vitaliano Aguirre kaugnay ng gagawing paglilitis sa mga miyembro ng Maute na kinasuhan ng rebelyon dahil sa pag-atake sa Marawi City. Ayon sa kalihim, nais ng punong maestrado na pabilisin at gawing tuloy-tuloy ang paglilitis mula Lunes hanggang Huwebes. Continuous trial ang gusto ni Chief Justice. Abangan niyo po kasi maglalabas na rin po kami ng malawakang impormasyon tungkol sa continuous trial sa criminal cases. Sabi pa ng kalihim, kailangan nilang magdagdag ng mga piskal lalo na't inaasahan nila na madaragdagan pa ang bilang ng mga akusado. I'm going to reorganize my panels kasi the panels should be composed of Manila prosecutors, Metro Manila prosecutors,
and who should undergo immediately training on continuous trial. Napag-usapan din nila ng punong maestrado na sa loob na lamang ng Special Intensive Care Area o SICA sa Camp Bagong Diwa, Taguig City gawin ang paglilitis. Pero ayon sa tagapagsalita ng Korte Suprema, nananatili sa ngayon ang resolusyon ng SC na gawin ang paglilitis sa Cagayan de Oro City. It's an en banc resolution and therefore only the court can grant the reconsideration. Posible namang talakayin ng mga maestrado sa en banc session ngayong araw ang hiling ni Aguirre na baguhin ang unang desisyon ng SC at ilipat ang paglilitis sa Taguig City. Mula sa lungsod ng Maynila, ako si Roderick Mendoza, humahataw sa balita. Nagbigay na ng direktiba si PNP Chief Director General Ronald De La Rosa sa National Capital Region Police Office na lalo pang higpitan ang seguridad sa kulungan ng mga naarestong Mountie members na narito ngayon sa Metro Manila. Ito ang ato na balita ni Grace Cassie. Inatasan ng hepe ng PNP ang NCRPO na doblehin ang pagbabantay sa mga miyembro ng teroristang grupong Mountie na kasalukuyang nakakulong dito sa Metro Manila. Sa kabila ng panganib, mas kampante ang PNP chief na nasa kustudiya ito ng PNP upang hindi na ito makaimpluwensya pa sa kanilang mga kagrupo. Hawak ngayon ng NCRPO sina Kaya Mora at Farhana Maute na mga magulang ng dalawang leader ng Mountie Terror Group na sina Omar Kayam at Abdullah Maute. Habang nakatakda ring dalhin dito ang ilan pang miyembro ng Maute na naaresto kamakailan. I have directed the RD of NCRPO to make sure na wala makapasok dyan na kalaban para hindi sila mariskyo. Binigyan din naman ni General De La Rosa na mas naging madali ang pag-aresto sa mga teroristang grupo mula nang ideklara ang martial law. You can just imagine yung mga sumibat na mga wounded na Maute members, ina-intercept pa natin hanggang Iloilo. Mula rito sa Laguna, ako si Grace Cassin, humahataw sa balita. Sinispindi na rin ng pamahalaan ang opensiba kontra sa mga rebeldeng komunista matapos itong magpahayag ng suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte sa laban nito kontra terorismo. Ito ang hataw na balita ni Aiko Bigel. Malaking bagay para sa pamahalaan ang pagpapahayag ng suporta ng Communist Party of the Philippines sa pakikipaglaban kontra sa mga teroristang grupo sa bansa. Sa inilabas na statement ng National Democratic Front, inirekomenda nito sa CPP na atasan ang lahat ng NPA units sa Mindanao na itigil ang opensiba laban sa tropa ng pamahalaan upang makatutok ang lahat ng puwersa sa pagpuksa sa Maute, Abu Sayyaf at Ansar al-Khilafa Philippines o AKP groups. We do appreciate the statement of support made by the NDF, CPP, and PA in the President's drive against terrorists and terrorism itself. And we also appreciate that as a form of their support, they will observe unilateral ceasefire in Mindanao. Ayon kay Government Peace Chief Negotiator at Labor Secretary Silvestre Bello III, sinuspindi na rin ng pamahalaan ang offensive operations kontra sa CPP, NPA, NDF bilang tugon sa pahayag ng komunistang grupo. I also came up with a statement welcoming the support of the NDF in terms of government's drive against terrorists, and then also appreciate their commitment to avoid any offensive act against our forces while they are busy fighting the terrorists. Dagdag pa ng kalihim, ang pagsuportang ito ng CPP sa pamahalaan ay makatutulong ng malaki sa peace process sa pagitan ng dalawang panig. Anya, nagpapakita rin ito ng interes ng grupo upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa bansa, lalo na sa Mindanao. Umaasa ang kalihim na palalawigin ng komunistang grupo ang kanilang committed ceasefire. So sana hindi nila ilimit itong ceasefire nila to Mindanao but to the entire country. Samantala, tiniyak naman ang kalihim na ipagpapatuloy ang naantalang 5th round of peace talks sa Hulyo o sa unang linggo ng Agosto. Mula sa Maynila, ako si Aiko Miguel, humahataw sa balita. Tinuligsa ng Malacanang at tinawag na pananamantala ang ginawang pag-atake ng New People's Army sa isang police station sa Maasin, Iloilo. Tinangay ng NPA ang mga armas, bala at tactical radio sa naturang municipal police station.
Ito ay sa kabila ng commitment ng pamahalaan at ng makakaliwang grupo na di maglulunsad ng mga pag-atake sa magkabilang panig dahil sa maigting na operasyon ng pamahalaan sa Marawi City. Although the attack was not in Mindanao, the act was opportunistic in nature and disregards the nature of the NDF declaration. We ask the NDF to call on their armed comrades on the ground to walk the talk and to show genuine sincerity on the confidence-building measure initiated by the government and their side. Isang hinihinalang hold-upper ang nakaengkwentro ng mga pulis sa Parañaque City kaninang madaling araw. Mula sa Parañaque City, may ulat si Asher Cadapan Jr. live. Magandang umaga, Asher. Yes, June, patay ang isang lalaking umano'y hold-upper matapos makipagbarilan sa Parañaque Police sa Barangay Tambo, pasado alauna kaninang madaling araw. Nagsagawa umano ng follow-up operation ang mga pulis sa lugar matapos na magreklamo sa otoridad ang isang 41 anyos na lalaking biktima ng pang-hold up. Bigla na lamang itong tinutukan ng baril ng suspect at kinuha ang cellphone at wallet nito na naglalaman ng 1,000 piso. Nang makatakbo papalayo ang biktima ay natsempohan ng mga pulis na nagpapatrolya sa lugar kaya't nakapagsumbong ito. Agad na tinugis ng otoridad ang suspect na naabutan sa di kalayuan. Dito na nagkaroon ng barilan hanggang sa mapuruhan ng suspect. Walang pagkakakilanlan sa salarin, ngunit na-recover ito ang isang kalibre 38 na baril at ang mga ninakaw nitong gamit sa biktima. Port na marami talagang nahuhold up, na-i-snatch. Kaya kung mapansin natin, may mga standby mobile cars tayo, may mga roving motorcycle tayo, at kung may mga insidente mang ganun ay medyo mabilis-bilis nating marespondehan. Mula sa Parañaque City, ako si Asher Cadapan Jr., humahataw sa balita. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Patay ang isang lalaki matapos mabangga ng elf truck sa North Avenue, Quezon City pasado alas 8 kagabi. Mula sa Quezon City, may ulat si Rajel Adora live. Rajel, go ahead. Yes, rin na naisugod pa sa ospital ang isang lalaking nabangga ng isang truck sa kahabaan ng North Avenue, Quezon City pasado alas 8 kagabi. Ngunit sa tindi ng tinamong pinsala nito ay binawian din ito ng buhay. Ayon sa nakasaksi sa insidente, pasuray-suray sa paglalakad ang biktimang kinilalang si Roberto Ahento Jr., 51 anyos. Patating umano ang isang elf truck ngunit tumawid pa rin sa Ahento kaya nabangga ito. Agad isinugod sa Quezon City General Hospital ang biktima ngunit idineklara na itong dead on arrival. Agad namang dinala ang suspect sa presinto para sa kaukulang investigasyon. Rina, dahil nga sa nangyaring aksidente ay nagkaroon ng pansamantalang pagbigat ng daloy ng trapiko sa nasabing lugar. Mula rito sa Quezon City, Rajel Adora, humahataw sa balita. Maraming salamat sa iyo, Rajel Adora. Patay na ng matagpuan ng isang pedicab driver matapos umano itong kunin ng riding in tandem criminals sa bahay nito sa Navotas City. Samantala, arestado ang isa umanong drug pusher at supplier nito sa magkahiwalay na buy-bust operation sa Quezon City kagabi. Para sa detalye, nasa linya ng ating komunikasyon si Reynante Ponte, live. Magandang umaga, Reynante. June, nagdadalamhati ngayon ang ina at mga kaanak ni Jason Discartin, 29 anyos, at isang pedicab driver matapos itong masawi sa kamay ng di pa nakikilalang sospek sa Raha Calantiao Street, Barangay Daang Hari. Ayon sa kaanak ng biktima, alas 9:45 kagabi nang kunin si Jason mula sa kanilang bahay sa Barangay San Roque ng mga nakabonet na sakay ng motorsiklo. Bandang alas 10 nang matagpuan ang bangkay ng biktima na may tama ng bala sa mata. Kwento ng ilang residente, 3 putok ang kanilang narinig at 3 sospek ang mabilis na tumakas sa pinangyarihan ng insidente. Aminado naman ang kaanak ng biktima na dating gumagamit ito ng iligal na droga at sumuko na rin ito sa Oplan Tukhang.
Samantala, arestado naman sa bypass operation sa Miami Apartel sa Cubao kagabi si Paulo Moreno, 33 anyos, na hinihinalang tulak ng iligal na droga. Nakatanggap ng tip mula sa informant ang mga pulis na ginagawang bentahan ng droga ang nasabing apartel, kaya't agad silang nagsagawa ng operasyon. Actually, naka-check-in to sa Likes Hotel ito at ninais niyang i-deliver yung kanyang merchandise dito sa room 24 kasi ayaw niya magbitaw sa labas. So personally niya dineliver dito sa ating posture buyer. Itinuro naman June ng suspect ang pinagkukunan umano nito ng droga sa Likes Apartel, kaya't pinuntahan din ito ng mga otoridad. Arestado naman si Jessalyn Daulong, 36 anyos, na kilala sa tawag na alias Kulot. Na-recover sa mga suspect ang 8 maliit na pakete na hinihinalang shabu na tinatayang may street value na 11,000 piso. Aminado naman ng mga suspect na nagbibenta sila ng illegal na droga. Mula sa Quezon City, ako si Reynante Ponte, humahataw sa balita. Maraming salamat, Reynante Ponte. Inilunsad na ng Pilipinas, Indonesia at Malaysia ang joint air at naval patrols sa trilateral borders laban sa terorismo at iba pang transnational crimes. Ito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadil. Nagsagawa ng naval drills kahapon ng Pilipinas, Indonesia at Malaysia sa may hilagang bahagi ng Borneo. Ito ang nagsilbing hudyat ng pagsisimula ng coordinated patrols ng tatlong bansa na naglalayong mapaigting ang pagbabantay sa seguridad sa trilateral borders laban sa banta ng mga terorista at sa iba pang transnational crimes. Ini kami bertiga ingin menyampaikan mesej sejelas-jelasnya kepada ISIS dan Daesh. Lagi kita memimpin negara masing-masing. Kita nak sampaikan mesej kepada mereka setakat mana yang kita mampu. Kita tidak akan benarkan mereka seinci pun bertapak di rantau kita. Menjaga keamanan di wilayah Laut Asia adalah tugas dan tanggungjawab negara Asia, bukan negara lain. Kita harus dapat membuktikan bahwa kita bisa menjaga kedaulatan dan keamanan kita sendiri. Ayon naman kay AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla Jr., maaaring pumasok ang militar ng Indonesia at Malaysia sa teritoryo ng Pilipinas sa kaso ng hot pursuit o kung may mga hinahabol na mga pugante. So bahagi yan ng pagpapatibay nitong ating mga lagusan at daanan ng mga nationals from the different countries that are involved in this partnership. So hopefully, ma-address natin yung porous borders natin sa bagay na yan. Samantala, naglagay naman ang Maritime Command Center sa bawat bansa na mangangasiwa sa koordinasyon at palitan ng impormasyon ng isa't isa. Ako si Mirasol Abogadil, humahataw sa balita. Pinaiimbestigahan ng isang anti-corruption group sa Ombudsman ang umanay maanumalyang pagbili ng ilang opisyal ng Department of National Defense ng overpriced na FA-50 o fighting jets noong panahon ng Aquino administration. Ito ang hataw na balita ni Monox. Hiniling ng Anti-Truffle Movement o ATM sa Ombudsman na imbestigahan ng umano'y maanumalyang pagbili ng mamahaling mga FA-50 o trainer jets ng Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense noong panahon ng Aquino administration. Overpriced sa mga naturang eroplano at katumbas na umano sa presyo ng 3 trainer jets. $35 million ang halaga ng isang FA-50, umabot umano sa 18.9 billion pesos ang 12 trainer jets na binili ng DND at AFP. Nabili ito ng pamahalaan sa Korea Aerospace Industry sa South Korea. Alam namin, ito ay allegedly overpriced kasi meron nag-o-offer ng $20 million lang na mas sophisticated dito sa FA-50 na ang mahal-mahal ng presyo pero ang capacity niya ay hindi katumbas ng presyong pagkakabili. Napag-alaman din umano ng ATM na ang mga tao na nakipagnegosasyon para sa mga trainer jets ay may koneksyon sa Israel Aerospace Industries na sangkot rin umano sa korupsyon sa Israel. Yung nagre-represent sa kanila dito ngayon are allegedly well-placed, well-connected at maraming tao sa DND at saka sa AFP
naibenta nga nila yung napakamahal na F50. Sa mga susunod na araw ay formal na ihahain ng ATM ang reklamo laban sa mga sangkot sa maanomaliang transaksyon. Tiniyak naman ng DND at AFP na nakikiisa sila sakaling magkaroon ng investigasyon ukol dito. Mula sa Office of the Ombudsman, ako si Mon Hocson, humahataw sa balita. Pangangasiwaan na ng Department of Labor and Employment ang pag-i-issue at pagre-renew ng lisensya ng mga recruitment agency sa bansa. Ito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Dadaan na kay Labor Secretary Silvestre Bello III ang lahat ng proseso na may kinalaman sa pag-eempleyo ng mga overseas Filipino worker. Ito ay matapos maglabas ang dole ng kautusan na bumabawi ng kapangyarihan sa POEA na mag-issue ng license permits sa lahat ng recruitment agency sa bansa. To improve our services in terms of the issuance of the overseas employment certificate at saka yung mga accreditation ng mga recruitment agencies, ganun. So kasi maraming mga nagre-reklamo kaysa sa accreditation, may mga suhol-suhol, ganun. Sa issuance ng OEC, ang tagal, ganun. Ayon sa kalihim, layo nitong maayos ang sistema at tuluyang maalis ang korupsyon sa ahensya. Kinuha ko muna yung mga authorities. At the same time, I am studying. In fact, I am not studying. We are already into implementing a revamp in the POEA. Kasi meron nga ako dyan na nalaman na nag-retire na ng employee, nandyan pa. Samantala, sinabi rin ni Secretary Bello na papalitan na ng mga identification cards ang kasalukuyang overseas employment certificates ng mga OFW. Ang OEC na tinatawag ding exit pass ay pinipresenta ng isang manggagawa sa airport bago lumabas ng bansa bilang katunayan na sila isang bona fide OFW. Mula sa Maynila, ako si Aiko Miguel, humahataw sa balita. Kinwestiyon ng isang anti-corruption advocate ang umunay maanumalyang pag-iimprenta ng bagong batch ng passports na ilalabas pa lang. Ito ang hataw na balita ni Joyce Balancho. Mas manipis na papel at hindi malinaw ang watermarks. Ganito inihilintulad ng anti-corruption advocate at convener of Action for Good Governance na si Attorney R.G. Guevara ang bagong inimprenta na Department of Foreign Affairs na passport kumpara sa mga kasalukuyang pasaporte ngayon. Ipinakita niya ang isang sample ng umanay substandard na passport. Aniya, mapapagkamalan umana itong peke kapag nasuri sa mga airport. Kapag ginamit, posibleng makulong o ma-repatriate ang mga passport holder at overseas Filipino workers. The new quality of paper and its corresponding watermarks, it would be revealed that the new passport paper won't even pass muster in the passport reading machines. Locally and internationally, no? Ayon kay Attorney Guevara, maanumalyaan niya ang transaksyon na pinasok na DFA sa Asian Productivity Organization o APO na siyang nakakuha ng kontrata sa printing ng mga passport. Illegal umanong kumuha ang APO ng isa pang private corporation, ang United Graphic Expression Corporation o UGEC, na siyang nag-imprenta ng mga substandard na pasaporte nang walang pahintulot ng DFA. Our existing passport has specific watermarks, a specific thickness of its paper, and yet because of the APO production organization production units outsourcing of the same through an anomalous joint venture agreement with a private printing office, we now face the prospect that our use of passport will be compromised. Aniya, dapat magpaliwanag ng DFA at APO, lalo na't una nang nasangkot ang kumpanya UGEC sa anomalya, kaugnay naman ng Mighty Cigarette Stamp issue. Samantala, tumanggi muna magbigay ng pahayag ang DFA ukol dito at sinabing pinag-aaralan pa ang alegasyon ng abogado. Mula sa Maynila, ako si Joyce Balancho, humahataw sa balita. Inilunsad na kahapon ng Transportation Department ang programa na layong palitan at gawing moderno ang sistema ng mga pampublikong sasakyan sa bansa.
Ito ang hataw na balita ni Joan Nano. Formal nang pinirmahan kahapon ng Department of Transportation at iba pang ahensya ang pagsisimula ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Mula sa mga luma, mausok at karag-karag na mga jeep, bus at van, plano ng DOTR na palitan ng mga ito ng mga makabago, malinis at mas ligtas na sakyan ng mga commuter. Sa ngayon ay nakikipagtulungan na ang DOTR sa Department of Trade and Industry Bureau of Product Standards para bumuo ng disenyo ng mga modernong jeep na gagamitin at ipapalit sa mga lumang modelo. Maglalaan naman ang pamahalaan ng financing program kung saan maaaring makautang ang mga operator ng pambili ng mga bagong jeepney unit. Meron na mga bangko na handang magbigay paraan ng tinatawag na financing. Financing na makakamura, na makakaluwag sila. Nabanggit ko ni Secretary Lopez yung programa na kung saan bibigyan tulong at gabay niya yung mga local manufacturers ng mga kinakailangang sasakyan na nauugma sa environment. Kabuhayan ho, pabor kami dyan. Kaakibat rin ng planong PUV modernization ang muling pagbubukas ng aplikasyon ng prangkisa upang matugunan ang kakulangan sa public transportation at masawata ang paglaganap ng kolorum ng mga sasakyan. Paliwanag ng LTFRB, sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na sila sa mga lokal na pamahalaan para sa inihahandang public transport route plan. Umapila naman si DOTR Secretary Arthur Tugade sa mga tumututol sa planong modernisasyon. Hindi namin kaya mag-isa yan. Kailangan ho, sama-sama yung mga mananakay, yung mga operator, yung mga nagmamaneho, makiisa sa magandang layunin ng gobyerno. At kung bibigyan natin ng pagkakataon, bigyang kabuhayan itong programang ito, pangako sa inyo, itutuloy-tuloy natin yung dialogo, yung konversasyon, na kung saan, kung meron mga punto o mga bagay-bagay na dapat pag-usapan at babaguhin, pag-uusapan at babaguhin. Huwag lang ho natin agarang tiradurin ang lumilipad na programa. Target ng DOTR na masimula ng PUV Modernization Program ngayong taon at inaasahang maisa sa katuparan ang buong programa pagsapit ng taong 2020. Mula sa Quezon City, ako si Joan Nano, humahataw sa balita. Humingi ng pangunawa ang Philippine National Railway sa mga commuter kaugnay sa ipatutupad na dagdag pasahe sa tren. Paliwanag ng PNR, mapupunta ang dagdag singil sa operational expenses nito upang mas mapaayos pa ang serbisyo sa publiko. Ito ang hataw na balita ni Maki Libradilla. Dapat nga sana hindi. Mainit, dapat nga palitan nila yan ng may aircon. Kasi lalo na pag last hour, punong-puno. Kahit nasa senior section, wala rin, ganun din. Ay, yun na hindi maganda. Dapat kailangan, gandaan din nila yung serbisyo nila. Okay naman, basta maayos lang yung serbisyo. Ito ang ilan sa mga reaksyon ng mga pasahero ng mga tren ng PNR matapos malaman na tataas na ang pasahe simula sa Hulyo. Paliwanag naman dito ng PNR. Paano nga ba kami makakapagbigay ng magandang serbisyo kung yung kinikita namin sapat, hindi ko masabing sapat kulang pa para sa aming operating expenses. Ang tagal na so hindi na talaga kakayanin. Ang aming financial statements talagang consistent, negative. Ayon sa PNR, mula 10 pesos na minimum fare, magiging 15 pesos na ang pasahe sa unang 14 na kilometro. Karagdagang 5 pesos naman ang singil sa kada susunod pang 7 kilometro. Ibig sabihin, kung dati ay 40 pesos ang bayad mula Tutuban Station hanggang Mamatid Station sa Laguna, ngayon ay magiging 55 pesos na ito. Mapupunta umano ang dagdag singil sa operational cost ng PNR para mas mapaiksi ang waiting time mula 1 oras hanggang sa 30 minuto na lang o katumbas ng karagdagang 56 trips kumpara sa kasalukuyang 34 trips lang kada araw. Para naman ma-pursue namin yung aming mga repairs and maintenance ng aming mga available rolling stock para naman makapagbigay din kami ng mas maraming biyahe. Pakiusap naman ng PNR sa mga regular nilang mananakay, konting unawa lang dahil para din ito sa kanilang kapakanan. Maki Libradilla, humahataw sa balita. Hinikayat ng Department of Agriculture ang mga consumer na bumili na lamang ng mga bigas na ani ng mga lokal na magsasaka. Ito'y kasunod ng kumakalat na video sa social media hinggil sa peking imported rice. Ito ang hataw na balita ni Ray Pilayo. Wala pa ring hawak na konkretong ebidensya ng peking bigas ang Department of Agriculture.
Subalit hindi iniaalis ni Secretary Manny Piñol ang posibilidad na mayroon na nga nito. Sa mga nagdaang araw ay kumalat sa social media ang mga umano'y fake rice. Ayon sa mga netizens, mas mura ang imported rice kaya't ito ang kanilang binili. Ayon sa kalihim, upang makasiguro ang mga consumer na tunay ang bibilhin nilang bigas, tangkilikin na lamang ang ani ng mga lokal na magsasaka. Posible na meron talagang fake rice. Ang masasabi ko lang dyan na para maiwasan natin yung mga ganyang insidente, let's rely on the Filipino farmer. Ayon naman sa National Food Authority, mula noong umingay ang issue sa fake rice noong 2012 ay wala pa namang pruweba na mayroon na nga nito sa bansa. Pagkatapos ng 5 araw ay isa sa publiko ng NFA ang resulta ng pagsusuri sa mga nakolektang sample. Walang katotohanan na fake rice yun dahil kami sinaing namin at kinimpal namin at ibinato namin sa floor. Ganon din ang effect. Ayon sa NFA, ang kabilang sa palatandaan ng tunay na bigas kapag may parang chok ito sa isang dulo at may bakas ng ipa sa gilid. Kahit siya ay well-milled, meron natitirang brown streaks doon sa bigas para makita natin na yun ay totoong bigas. Ayon sa NFA, maaaring mag-report ang mga consumer ng direkta sa Malacanang sa hotline 8888 o kaya sa kanilang linya sa 0906-436-3133. Mula sa Quezon City, ako si Ray Pilayo, humahataw sa balita. Inilunsad na ng Department of Health sa pakikipagtulungan ng World Health Organization ang Quit Line na inaasahang makatutulong sa mga nagnanais na huminto sa paninigarilyo. Ito ang hataw na balita ni Mon Hocson. Aminado si New Voice Association President Eme Rojas na mababa ang success rate ng mga Pilipino na humihinto sa paninigarilyo. Nahinto lang si Mang Emer nang siya ay magkasakit at maoperahan sa lalamunan. Pero anya, malaki ang may tutulong ng binuksan na Quit Line ng Department of Health sa mga nais huminto sa paninigarilyo. Yung success rate ng mga leaders, actually mababa nga talaga yung success rate na yan. Pero mas maganda kaysa sa wala tayong Quit Line. Itong Quit Line na ito ay malaki ang may tutulong sa mga talagang gustong tumigil na manigarilyo. Ang Quit Line ay isang phone and mobile-centered support service ng DOH. Gamit ang cellphone, mag-text ng Stop Smoke sa numerong 29290-165-364. Kapag nakatanggap ng reply, sundin lamang ang instruction at sagutin ang mga tanong. Makakatanggap ng message araw-araw ang sender hinggil sa schedule upang siya ay makausap ng mga eksperto na tutulong sa kanyang tumigil sa paninigarilyo. Maaari ding tumawag sa numerong 165-364 kung may nais isang guni hinggil sa pagnanasa na huminto sa paninigarilyo. This particular strategy has long been proven in other countries, so we are evidence-based in terms of how we move the tobacco control agenda forward. Of course, it is more successful if it is done in conglomeration with other strategies. Ang Quit Line ay 24/7 operational at libre para sa lahat. Yung ating face-to-face na mga counseling and face-to-face parang services are also free in government hospitals. So may network na po tayo dito sa buong NCR, and hopefully the Lung Center of the Philippines will also start training other LGU as well as DOH hospitals. Target ng DOH na mabawasan pa ng 15% ang bilang ng mga naninigarilyo sa Pilipinas pagsapit ng taong 2022. Mula sa Quezon City, ako si Mon Hocson, humahataw sa balita. Sa detalye po ng mga balita, posibleng matapos na sa susunod na taon ng Flood Forecasting and Warning System Project sa Angat Dam na nagkakahalaga ng mahigit 200 milyong piso. Ito ang hataw na balita ni Jerry Galicia. Minamadali na ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS at ng National Power Corporation o NAPOCOR ang pagkakabit ng flood forecasting and warning system facilities sa Angat Watershed. Layo nitong mabantayan ang antas ng tubig sa Angat Dam at matiyak na kaya nitong mag-supply ng sapat na tubig para sa Metro Manila at Bulacan. Nagkakahalaga ito ng mahigit 200 milyong piso. Ayon kay Alex Palada, ang manager ng Flood Forecasting and Warning System Division, nagdagdag sila ng rain gauge station
warning stations, water level stations at spillway gate automation. Maglalagay din ng Doppler radar at satellite ground receiver. Kaiba po doon sa mga radar ng Pag-asa na malalaki. Ito para sa 40 km radius lang po ito. And at the same time, lalagay din po tayo ng satellite ground receiver. Direkta po na makukuha po natin yung pinapadala ng Himawari 8 ng Japan. Nakapalob din sa proyektong ito ang pagpapalit ng bagong monitoring devices sa dam. Upgrading po yan yung dating naka-install na, mayroon na kasing dating naka-install na kinumission pa 1987. Gumagana pa naman yon, kaya lang dahil dumadami po tayo, climate change, kailangan po natin ng i-upgrade yon. Target itong matapos at maging fully operational susunod na taon. Mula rito sa Bulacan, ako si Jerry Galicia, umahataw sa balita. Sa ikatlong sunod na linggo ngayong buwan, muling nagpatupad ng rollback ang ilang kumpanya ng langis sa presyo ng kanilang produktong petrolyo. 70 centavos ang nabawa sa presyo ng kada litro ng gasolina Shell, Petron, Flying V at Sea Oil. 10 sentimos naman ang natapya sa presyo ng diesel habang 15 sentimos ang nabawa sa halaga ng bawat litro ng kerosene. Samantala, nagpatupad din ng kaparehong halaga ng rollback ang Phoenix Petroleum at PTT Philippines sa kanilang gasolina at diesel. Alamin naman natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa sa ating Balitang Promdi. Mula po sa Baguio City, alamin natin kay Bradley Robuza ang mga balita sa Luzon na imbaga bigat. Bradley. Yes, June, agyamanak na imbag nga bigat kinyam, ken para kadagiti kasang bahay tayo. Dagitoy ti damdamag nga naata tayo ditoy Luzon Region. Narugyanan di Kalman, ditoy pa nagipatakdar ti Cavite Laguna Expressway when no Calax. May sa kadagiti proyekto ti Build program ti Duterte administration. Dito'y katap na makisayan ti trapiko lalo sa J. Governors Drive, Aguinaldo Highway, kan Santa Rosa to Tagaytay Road. Lahat po to ay para sa traffic decongestion. Itong halimbawa, itong Calax, yung biyahe na 1 oras kalahati ay magiging 45 minutes na lang. Upat nga 15 kilometro ti kinatindog na daytoy agga po sa Jekawit exit iti Cavitex aging gana SLEX malampasan interchange sa J. Binyan Laguna. Siyam nga exit points ti plano nga may kabel ditoy innom sa J. Cavite kan talumat sa J. Laguna. Maestimar nga dumanon nga 30 bilyon nga piso iti balor na iti daytoy a proyekto. Inikkan ti gungguro ti Department of Social Welfare and Development Cordillera dagiti outstanding pantawid pamilya parent leaders nga naggapo ti nadumado mga probinsya ditoy Cordillera. Ti detalye daytoy ti damag. Naaramat ti kaunaan nga search for the most outstanding pantawid pamilya parent leader ti Department of Social Welfare and Development Cordillera sa J. Baguio City, Dicalman. Daytoy ang programa kat naaramat tapno may Kanti Award dagiti volunteer community leader nga naggapo ti nadumado mga probinsya ti Cordillera ti panagsuporta kadagiti programa ti DSWD. Sila yung nag-e-effort na tawagin yung kanilang mga kasamahan para umattend ng family development sessions. Sila yung mga nagte-text, ganyan. So basically, sila yung parang extension ng DSWD. Kada may sa probinsya kan syudad dito rehiyon, kat adda ti may nga parent leader nga naikabel kadagiti komunidad da. Kadua sa ginapiling outstanding parent leader kat ni Rodelia Mateo nga naggapu apayaw. Uray na diagnose nga dati breast cancer na kat agtultulat dati aramidan na nga panang tulong kadagiti kakadwana. Hindi man sapat yung mga grant na nare-receive pero gumagawa naman tayo ng paraan dahil pangarap namin na lahat-lahat tayo mga magulang ay pangarap na mabigyan ng magandang kinabukasan. Nga bakmat nga most outstanding parent leader ni Remedios Galingaw nga naggapo Kalinga Province. Sinarnumot ni Shirley Guab ti Baguio City kanda dumapay. Dagita ti damdamag nga naala tayo dito'y Luzon Region. Manipot dito'y Baguio City. Agsublikinyam, June. Agyamanak Bradley Robuza. Para naman sa mga balita sa Visayas, nasa Cebu City si Deb Riveral. May buntag, Deb.
Yes, daghang salamat June ug maayong buntag sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita at gikan sa nagkalain-laing bahin sa Visayas. Gireklamo sa mga ginikanan sa pipila ka magtutungha sa Tacloban ang problema sa ilahang temporary learning space nga gitukod sa mga relocation site sa syudad. Apil na niini ang mga wala na semento nga sawg nga giingong magkalapo kung muuwan ug ang kawadon sa Casillas. Gisiguro sa lokal nga kagamhanan sa Tacloban nga gibuhat na nila ang tanang paagi aron matubag ang problema. Meron na tayong plan with the city engineering to address that problem. I was just in the north a few days ago, so we are planning that. And of course, syempre alam niyo naman, temporary learning space lang yon. In the next year or two, magagawa na yung ating permanent schools doon from DepEd. Hangyo sa lokal nga kagamhanan nga mag-antos usa sa gamayng panahon ang mga magtutungha o ginikanan hangtod mahuman ang mga learning space. Sa laing bahin, gipasabot sa Department of Education Regional Office 8 kung nganong gigamit sa pagtudlo sa mga tunghaan sa rehiyon ang lumad nga pinulungan imbis nga Tagalog o English. Ang Mother Tongue-Based Multilingual Education o MTB-MLE makatabang para mas dali masabtan ang gitudlo ug mas makaapil sa panghisgutan ang mga bata. Kasi that's based on research na ang bata will learn fast sa second language if ma-master niya yung native tongue. Marami na yung researchers, even outside the country. Gipagawa sa DepEd ang pamahayag human nireklamo ang pipila ka mga ginikanan tungod sa gingong dili makasunod ang ilahang mga anak sa klase tungod dili makasabot sa ilahang lokal nga dialekto. Matod kang DepEd Regional Director Dr. Ramir Oitico, sa pagkakaroon adunay 19 ka pinulungan ang gigamit sa DepEd para sa MTB-MLE, apil na niini ang waray dialect. Matod pa ang MTB-MLE adunay 2 ka modules karon, mao kini ang gigamit para sa learning o subject area o medium of instruction. Para sa kinder to grade 3, gigamit kini sa development sa bata sa pag-istorya, pagbasa ug pagsuwat. O kana ang mga balita nga atong nakuha dinhi sa rehiyon sa Kabisayan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik dinha sa inyo June. Daghang salamat Deb Reveral. At mula naman sa Zamboanga City, makibalita tayo kay Dante Amentu. Buenos dias, Dante. Muchas gracias, June. Buenos dias, mga kasangbahay. Tagial mga notisya ng rehiyon de Mindanao. Un public forum ay conduci el Zamboanga City Water District acerca del plano plantada del impounding dam na lugar, incluido na mag-ay invita el concierne stakeholders, igual del consumidores, oficiales del barangay y otro pa ahensya. Objetivo de este que tiene extensivo diálogo con el proyecto. Actualmente ya promete de 10 millones de pesos ayuda el gobierno local, mientras 15 millones de pesos también el Water District para con él ay hace full-blown feasibility study. Aminado el administración del Water District que grande cantidad el necesitado gasta aquí, especialmente sa kasilang mga estranghero para hacer con él estudia. But we'll be calling for a forum on this regard. El feasibility study hindi po de Filipinas, debe de afuera as yung kwento kami pati si Director Gatan. Asigun na Zamboanga City Water District por medio del impounding dam puede asegurar que tiene bastante supply del limpio agua para la ciudad. Na otra noticia, ya kundina el Lumad Organization na Mindanao el mag-aatake sigun del AFP na diila mga komunidad iya apila kita con el ta implementar ley martial na rehiyon. Taka el report de Marisol Montaño. Kinareklamo sa pipila ka mga grupo sa mga lumad sa Mindanao ang padayon kuno na pagpangharas sa ila sa mga membro sa Philippine Army. Sumala sa salugpungat Lumad Organization, ginasulong gihapon ang ilang mga komunidad o ginapasumanginlan usab sila nga mga miyembro sa rebelding New People's Army. Padayon usab kuno ang pagtukod sa AFP o paramilitary group sama sa Alamara, Bagani Force o Black Fighter. Hatagan sila og armas, pero sa tinuod, ang ginapatay sa katawang lumad nga giarmasan sa mga sundalo,
ang kauban ra pud namo nga mga lumad. Ang amuang mga eskwelahan, ang amuang mga kauban nga mga magtutudlo diha sa kabukiran. Sakit kaayo sa amua, mao nang dili mi undangon sa pag-atake diha sa amuang eskwelahan. Apan gilimod sa AFP ang maong akusasyon. Mga complaints, better na i-file na lang nila ba? Mag-file sila ng formal complaint para ma-actionan. Mahirap kasi na magsasabi sila inaakusahan ng military na nangaharas nang wala man lang sila mabanggit kung anong unit, kung sinong tao. Sumala sa AFP, dugay na ang maong issue mahitungod sa paramilitary groups apan wala kini mapamatud-an. Gikan sa Davao City, ako si Marisol Motanyo, humahataw sa balita. Esa mga notisya yasa kakitan na rehiyon de Mindanao. Estama aquí na syudad de Zamboanga. Bira contigo otra vez, June. Gracias, Dante Amentu. Mahigit 300 residente sa Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga ang nabigyan ng libreng serbisyo sa muling pagsasagawa ng medical mission ng UNTV at Members Church of God International sa lugar. Narito ang ulat ni Mirasol Abogadir. Umaasa lamang sa sweldo ng asawang maintenance personnel sa isang subdivision sa Pampanga si Aling Amelita Temporada para sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Ngunit dahil maliit lamang ang naiuuwi nito, hindi na kayang matustusan ang pampacheck up sa doktor at pambili ng gamot ng 4 na anak nito na pawang may sakit. Kaya naman laking tuwa nito nang sa ikalawang pagkakataon ay magsagawa sa kanilang lugar sa Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga ng medical mission ang UNTV at Members Church of God International. Masaya po kasi nakatanggap po kami ng libreng gamot na maganda, malaking tulong po sa amin to, lalo na sa mga bata. Biro mo yung hindi ka nabibili ng gamot kung hindi maubos yan. Malaking tulong sa amin yun, lalo na kami. Sabi ko sa kanila, sana lalago pa yung mga medical mission niya. Umabot sa mahigit 300 residente dito ang naka-avail ng libreng medical, pediatric at optical consultation, nakapagpabunot ng ngipin ng libre at nabigyan ng serbisyong legal. Namahagi din ng libreng gamot ang UNTV. Tanyo rito sa pag-medical mission, ay malaking pasasalamat namin, lalong-lalo na ako bilang kapitan ng barangay. Natutulungan nyo ng maigi yung kabarangay ko. Maraming salamat, Kuya. Brad Deli. Buwan ng Mayo nang unang magsagawa ng medical mission sa barangay ang grupo. Ako si Mirasol Abogadil para sa Serbisyong Kasangbahay. Napuno ng mga manonood mula sa iba't ibang bahagi ng North America ang Massey Theater sa Vancouver para sa pagsisimula ng Canada Tour na isang araw, 3 yugto advocacy film ni Kuya Daniel Razon. Narito ang report ni Fatima Tumang. Dinayo hindi lamang ng mga kababayan natin sa North America kundi maging ng ibang lahi ang special screening ng advocacy film ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon ang isang araw, 3 yugto. Ipinalabas ito sa Massey Theater ng isang sikat na venue para sa mga foreign film showing sa Vancouver, Canada. Isa ang American citizen na si Connie Francisco sa mga bumiyahe mula pa sa malayong lugar upang mapanood lamang ang pelikula. I drove 6 hours from Portland, Oregon. I'm really not much of a movie goer, but I only watch like mostly classical movies, but this one was more special to me because there's a lesson in it. Almost every life event was in this movie included. Almost every piece of forgiveness, loving, giving, and etc. Para naman sa ating kababayan na naninirahan ngayon sa Estados Unidos, napapanahon at angkop ang konsepto ng advocacy film para sa kasalukuyang kalagayan ng mga residente sa Hilagang Amerika at Canada. Well, unang-una ay kailangan sa society natin ngayon, lalo dito sa atin sa North America, merong moral degradation na nangyayari. And maraming values ang nawawala na, which is contained dito sa movie na ito. Halimbawa yung sa anak, sa magulang,
ng magulang sa anak. Tapos yung pamumuhay sa mundo na dapat mamuhay tayong malinis. Nakikita natin very, very consistent ito all throughout doon sa movie na in-advocate ni Kuya. Napulot ko sa napanood ko, talagang marami kang aral na matututunan. Yung maging mababang loob ka, matulungin ka sa kapwa mo, at higit sa lahat, manampalataya ka sa Panginoong Diyos. Maging ang manonood na hindi natin kalahi ay namangha sa mga aral na natutunan nila sa isang araw. I have learned a lot. They have changed my life a lot to live with godliness because I was deceived before. And watching Kuya, it's opened my mind and opened my brain. I walk with this, I sleep with those words of God. I wake up with them. And with God's help, I hope and I pray to God up to the end. I want to live with it. Matapos ang matagumpay na film showing ng isang araw ikatlong yugto sa Vancouver, mapapanood naman ito sa susunod na linggo local time sa Toronto, Canada bilang parte ng Canada Tour ng Advocacy Film. Mula rito sa Vancouver, Canada, Fatima Tumang, humahataw sa balita. Ano yun Oo, at may ano yan, ang mga susunod ng screening, so abangan natin. Mga world tour yan Sana makasama tayo sa World Tour. Kahit sabit lang. Kahit sa baggage lang. Oo, taga-ano. Kasya ako dun. Sa baggage, 30 kilos. Abot. Pagkakasyahin natin sarili natin. Pero abangan nyo po yung mga susunod na screening dyan sa Canada ng isang araw, ikatlong yugto. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang po sa aming website na untvweb.com. At yan po ay ikatlong paghataw ng mga balita sa umagang ito ng Martes, June 20, 2017 kasama ang buong pwersa ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang panig ng daigdig na naghatid po sa atin ng balita kanina. Si Bradley Robusta sa Baguio, si Dev Riveral sa Cebu, Dante Abento, Zamboanga City, James Ko sa Australia, Bert Cerudo, Dubai, UAE at Jane Robles sa Vietnam. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. At ako naman po si Monica Veralio.